So po mga ka-journey, good morning, good morning. Sama yung panahon na naman mga ka-journey. Ulan na naman to na wala na naman yatang tigil na ulan ito. Ano po nga din. Ulan. Kahoy ko mga ka-journey. Iba na yung kulay na kahoy. Ano siya? Nagmumold na. Nagmumold na siya. Dahil yan sa laging sa ulan. Yan ang isa sa pinakamalaking problema namin dito na kapag ganitong pag-ulan. Nakaka-perwisyo talaga. Katulad na yun. Hataw na naman yung ulan. Na halos hirap makapagpatuyo ng damit kasi yung washing namin ay walang dryer. Ito yung nilabhan ni Dindin. Ilang araw na po yan dyan mga ka-journey, pero ang pagkakatuyo niya iba. Iba yung pagkakatuyo niya. Ang dami pang lutos, ang dami pang labahin. Hindi malabhan ng bagay yung gusto mong pakawin paglaba. Hindi mo magawa. Kaya wala kasi masampayan na maayos. Ito na yung sampayan namin sa loob eh. So, ang mangyari, tambak ang labahin. Pagkatapos hindi pa matutuyo ng maayos. Mga ka-journey. Kasi ito na naman, ulan na naman na kanina pa ito eh. Kaya nga ako nagising mga ka-journey kasi parang nangangamba na naman ako eh. Mamaya, sarap ng tulog namin dito, bigla-bigla na naman yung tubig na malakas. Parang lagi kong kabado sa bawat sandali. Sarap ko na lang sana matulog. Kasi may bagyo pa eh. Magpangalan ng bagyo na yun? Nangka ba yun? Tapos meron pang papasok na naman. Basta may bagyo, no? Mga ka-journey, meron pa rin bagyo na binabantayan. Ito yung pag-ulan ito, yung tinatawag ng hangin na bagat. Pero may bagyo na binabantayan na posibleng magiging bagyo. Kaya itong aming problema ngayon dito, yung aming dadaanan dito sa araw-araw pagka yung lalabas ka. Hirap talaga kami mga ka-journey sa daanan namin. Katulad mamaya, kasi anong oras na? Alas 2:25, no? Alas 2:25. So, umaga na, no? Mga ka-journey. 14. Agosto 14 na. Tapos, ang kondisyon ng aming daanan dito ay hindi maganda. Tulad mamaya, punta kami sa bayan para bumili ng gasol. Yung daanan talaga ang pinaka-perwisyo sa amin ngayon. Tapos isa pa, yung papasok ng mga estudyante. Buti na lang ngayon ay nag-declare yata ng walang pasok. Yun yata yung ni Ate Mins kahapon na wala daw yan ang pasok ng estudyante. Sana nga na walang pasok. Kasi kung may pasok, ganyan ang kondisyon. Sobrang hirap.
Hindi namin alam kung ano yan, sistema niyan. Hindi man, hirap man buhatin yung tangke, yung bigas na yan. Hindi, siyempre kailangan talaga yung mga gano'n ikakarga sa motor. No? Hindi kung katulad yan, sa mga panahon. Paano namin bibit-bitin yan? Kahit nga siya ko yun, hirap magbuhat yan. Isang pirasong ganyan. Sobrang bigat yan eh. Kaya wala pa kami gasol na yun hanggang ngayon. Wala kaming magagamit pang sa pang-saing mga ka-journey. Minto ang ulan. Hindi siya ganun kalakas. Pero kanina to yan, maagos yung ulan yan. Naalala ko nito, gabi pa naman. Baka mamaya, dito mahina lang ang ulan, tapos sa ibang lugar, sobrang lakas na pala. Di, ayan na naman yung tubig, yung bulusok ng tubig. Yun ang isa sa inaalala ko eh. Kasi may ganun eh, di ba? May mga pagkakataon pa nga eh, mainit ang lugar dito. Pero magtaka ka, bakit may baha? Yung pala, dun sa ibang lugar ay sobrang lakas na pala ng ulan. Yun ang inaalala ko dito, napapansin natin, hindi pa ganun kalakas, pero may tendency na sa ibang lugar ay sobrang lakas na pala ng ulan. Hindi si Madrid sabi, ang tubig doon, natural, bababa yun. Mula tayong kaalam-alam na nandiyan na pala sa ating tabi yung tubig. Parang nagkaroon ako ng, mga ka-Jordan, parang ako nagkaroon ng trauma, no? Sa ganitong kalagayan, sa ganitong lagay ng panahon. Kapag may ganito, parang inakabahan ka na. Sobrang hirap ng mga ka-journey. Tapos, sabagay, meron pa naman kami imbak din na dilata. May dilata pa naman kami, okay lang, kahit hindi na kami maglabas-labas, okay lang. Makakasurvive pa yan ng mga ilang araw, po. Yung aking noodles dyan, meron pang 4 na piraso. Yung aming sardinas, 3, 4, tapos may mga pa kami dyan, corn beef loaf. Yan, medyo madami-dami pa yan. Mga 2 araw, 3 araw na ulaman. Baka dalatipid na po yun. Sa bigas naman, wala kang problema sa bigas kasi sa bigas marami pa akong bigas, mga ka-journey. Kaya ang siste talaga rito sa ganitong kondisyon ang panahon dito sa lugar ko, kailangan talaga dito may imbak ng pagkain. Kasi nga, unang-una malayo sa yung tindahan kasi dyan sa labasan, mga ka-journey, hindi naman yan kompleto. Hindi kompleto yan yung tindahan dyan sa labas. Yung kailangan mo talagang bumili doon sa bayan. Doon mang-grocery ka doon, mag-imbak ka ng mga pagkain dito pagka ganitong kondisyon ng panahon. Kasi yung pagdaan-daan, paano kung katulad ng mga nakaraan na may tubig na dyan, na abot na hanggang dibdib, hindi ka na makadaan basta-basta dyan. Kasi bagaman kung sandian yung tawirin, matatawid mo naman eh. Pagdating doon sa mga ibang lugar, ultimo pala yung kalsada, kung minsan doon ay nagkatubig din. So, hindi ka rin makadaan. Hindi mo pwedeng lakarin mo mula rito hanggang bayan. Malayo mo po yun masyado. Kaya kung mamasahe ka rin, kung wala nga rin yung sasakyan, walang buwabiyahe dahil sa ganitong panahon, so hirap talaga sa madalit sabi. Kaya ang kailangan talaga rito, mayroong imbak lagi ng pagkain kapag ganitong sitwasyon. Na ko na napag-aralan ko na siya, mga ka-journey. Mahirap. Ang tanong, paano kung dumating sa punto, mga ka-journey, na wala kang pambiling pagkain?
Saan ka tatakbo? No, ang kapitbahay mo dito, dadalawa lang kami rito ni Kuya. Oh, wala ka, magsisigaw ka rito. Wala mo makarinig sa'yo ka. Eh, ultimo nga yung isang kapitbahay ko, nandun sa pinakadulo pa. Malayo yan, hindi ka nga maririnig yan pag magsisigaw ka rito kahit gabi. Malayo po yun eh. Parang titingnan mo, malapit lang. Kasi natatanaw mo yung bubong, pero malayo po yan. Andun mo po yan sa may labasan halos. Dalawa lang talaga kami ni Kuya rito. Eh, sinong hingi mo sa klulo? Bahay, pahingi mo na dyan ng bigas, pahingi mo na dyan ng ulam, gay. Hindi na po kami makatawid dito. Di ba ang hirap po mga Johnny? So, paano kung hindi ka makachat din kasi wala kang load. So, wala kang internet. Ang pinakamandabis nga pang ano dito, pang yung pantawag talaga na for emergency na hindi mo kailangan ng load, yung two-way radio mga ka-journey, yun ang nababagay sa lugar na ito. Two-way radio, mayroon kang halimbawa kung mayroon kang kaibigan din sa may labas, sabagay sa amin naman mga ka-journey, no, sa amin mga kako-members ay may mga, yung iba dyan may mga radyo, lalo na sa ibang mga kasamahan ko, no? May mga radyo yung iba dyan. Eh, kaya lang, sa ganitong sitwasyon, kailangan makipag-coordinate ka sa kanila, tapos kailangan may radyo ka rin na panggamit mo na pwede mo kaagad ma-shout, no? Ma-shout na ganito. Diba? Yung mga Roger. Yung mga ganun ba? Hindi mo kasi kailangan ng load nun eh. Kaya lang, ang paggamit kasi talaga doon, ang proper na gamit noon mga ka-journey, dapat ang isang tao ay may license na po sa radio. May license ka sa nagbumula sa telecommunication. Kasi ano yun eh, hindi madali ang paggamit ng ganyan radio, kailangan may lisensya ka. Pero kung talagang dito lang naman na for emergency, no, for emergency purposes talaga, siguro baka mapagbigyan na tayo sa na pwede tayong gumamit na for emergency talaga, na makakontak tayo dyan sa labasan. Kasi itong area namin na to, kailangan need mo dito flashlight, bota, raincoat, tapos yung pang-contact talaga. Yun, yung sinasabi kong two-way radio, malaking bagay yun kasi kahit walang load makapag-contact ka. Tapos, radyo din, yung pambalita, no? Malaking bagay din yun. Yun ang nababagay dito. Kailangan merong pang mga ganun dito. Flashlight, number 1 yan, raincoat, bota. Yun ang napaka-mahalaga sa lugar na ito, mga ka-journey. Kaya, sobrang nagkaroon ako ng fun dito sa lugar nito. Nagkaroon talaga ako ng trauma sa totoo lang. Dahil ma-imagine ko lang nung mga nakaraan dito na bawat lingon mo puro tubig na nakakatakot, no? Lalo pa yung marinig mo yung tubig na nagmumula doon sa itaas na papunta rito, parang dumadagong dyan habang dumadaan, na may mga kasamang mga basura, no? Na kahoy, mga basura. Dito sa amin ang bagsak eh. Nagmula doon sa may labasan kasi nandun yung pinakamalaking ilog eh. Nung pag pumunta dito yun, pumaranga sa dito, may mga kasamang basura na may mga kahoy. O sa Bisaya pa may mga gapnod dito, yung tawagin. Sa Bisaya, mga ka-journey, ang tawagin ng gapnod na natatangay sa tubig. Dito yun, nagsusulputan dito yun kung ano-ano mga pumapasok dito, na mga sanga ng kahoy. Tapos yun, makikita mo nga yan, di ba? Ang mga paligid namin dyan, wash out lahat ng mga saging dyan. Naakala mo talaga dinaan ng isang malaking dambuhalang tubig na rumaragas sa makikita mo dyan. Pero sabi nga nila, yung baha na yun pa yun, pangkaraniwan pa lang yun. Kung mga ka-journey, hindi ako nasanay na sa ganito, no? Din ako matagal na kasi panahon din nung ako
bata pa na naka-encounter ng mga ganito mga pagbaha doon sa probinsya, pero hindi yung binabaha ang bahay namin. Makikita mo lang yan sa mga paligid namin na malakas ang tubig kasi may ilog kami doon eh. Pero hindi yung bahay namin ang binabaha. Walang ganon. Oo, may baha na kahit ilang beses na ako nag-encounter ng baha eh, sa probinsya namin noong mga panahon na bata pa ako. Pero yung bahay mo na ganito pinasok ng tubig, wala pong nangyayaring gano'n sa amin. Wala talaga. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito na nandito talaga sa loob ng bahay na nangangamba ka na ito na tumataas na, tumataas na. First time ko to eh na naka-encounter ng ganito. Nandito sa loob ng bahay mismo na hindi ka makatulog kasi nag-aabang ka kung kailan ba yan aangat pa ba ito o hindi na, gumagano. Talagang nakakatakot, lalo pat may mga bata. Pero mula, hindi tumitigil mga ka-Johnny kasi nga may yung sama nga ng panahon ngayon, yung habagat, tapos yung binabantayang bagyo. Ang sabi nga sa balita kahapon, kung hanggang kailan pa daw ba magtatagal ang ganitong pag-ulan. Hanggang itong weekend lang ba? O hanggang susunod pa na linggo? Ang banggit hanggang sa susunod pa po na linggo eh. So di gaano kahirap yan. Araw-araw laging may ganitong ulan. Kasi ang ulan, walang tigil kasi mula pa kahapon. Mawawala, tapos babalik na naman ulit. Oh. Kaya mamaya, kasi pupunta man kami ni mamaya ni Ate Meng sa doon sa tawag nito sa bayan kasi magpapa-injection kami kay Pau Pau. Last na injection niya ngayon, umaga. Siguro daglian na po namin mga ka-Journey na bumili ng mga kailanganin namin dito kasi para kung sakaling pag magtuloy-tuloy pa to kung ngayon, bukas, kung magtuloy-tuloy pa ito mga ka-Journey, may pagkain talaga kami rito. Yung bigas ko nga mga ka-Journey, gusto ko nga mag-advance na ako dyan, isang sako, ay isang kalahating kaban ulit kasi isang kaban na lang po yung naiwan dyan eh. Ako kasi advance ako lagi pagdating sa yung pagkain, lalo na yung bigas talaga mga ka-Journey. Di bali nga yung ulam na lang, di bali wala eh, basta may bigas na kasi kung wala talaga ulam, pwede man kami maglugaw niyan. Yan ang ilagi kong sinisiguro talaga, bigas. Kaya pagka isang sako na lang natitira dyan, nangangamba na ako dyan eh. Lalo pat hindi permis ang sweldo ko, yung kita, yung aking revenue, hindi permis na maganda ang kumbaga yung revenue ko. Kamalit ang revenue ko, nangangamba ako kasi sabi ko, naku, ang bigas ko isang ganito na lang o kalahati na lang, baka hindi ako makabili sa susunod. Yun ang iniisip ko, kaya ang ginagawa ko, nag-advance ako pag medyo maluwag-luwag talaga ako mga ka-Journey sa pira. Kung kinakailangan may dalawa, tatlo akong tigkakalahating kaban dyan na naka-impact hanggat maaari. Kasi kumbaga naniguro baga ako lagi kasi mahirap ang bigas ang mawala eh, kasi yun ang pangunahin eh. Hindi bali wala kang ulam basta meron kang bigas kasi sabi ko nga pwede ka maglugaw. Kaya mamaya siguro baka tanongin ko mga Ate Mens kaya ba bumili ng bigas kasi bibili pa kami ng gasol. So, kung pwede na isang kalahating kaban ulit, baka magdagdag na kami. Tapos yung gasol, bibili kami ng gasol mamaya. Sana nga hindi kami mabubulahaw dyan. Sobrang hirap talaga. Kaya pag dumadaan kami dyan mamaya, kailangan may bit-bit kaming tubig na para pagdating mo sa itaas, hugas-hugas kami namin mga paa kasi malamang dyan, sigurado putik-putik na naman kami dyan mamaya.
Sa Ate May, so tulog. Buti nga, nakatulog na maayos. Kasi yung ubo niya, ay yung sipon. Pagkagabi, hirap na hirapan sa huminga. Pero okay lang, mga ka-journey, basta ang mahalaga. Hindi tayo nag-upa ng bahay. Kasi yun naman ang pinaka-importante sa akin dito eh. Kumbaga, sabi ko kay Ate May, sabi ko tinatanong ko rin siya mga ka-journey kasi naawa din ako eh. Naawa ko sa kanya. Lalo pat yan ay hindi naman talaga rin yan sasanay sa ganitong kuwan. Kaya nga nung magbaha dito ng malakas eh, umiiyak siya eh. Kasi ini-imagine daw niya kung paano kung sobrang taas na, hindi na kami makaalis. Kasi yung kila kuya, kapiraso na lang din eh. Papasukin na rin sila ng tubig kasi yung level pala nito yung akin dito halos iisa lang din dyan halos kasi yan lang kinukuha na nila ng level eh yung akin dito halos kinukuha na nila kapiraso diferensya lang kaya nung dito malapit na sa amin umabot yung sa kanila malapit na rin pumasok sa tubig yung tubig sa loob kasi kapiraso na lang din eh flooring na sa kanila eh kasi pag oras na dito magsisimulang papasok malamang yan eh dito or ay doon sa may kabilang pintuan. Pag pumasok yun, dire-diretso na yun, wala nang tigil yun. Kasi mabilis lang yung tubig eh. Buti hindi inabot din. Pero malapit na, mga ka-journey. Kaya tinanong ko si Ate May, sabi ko, komportable ka pa ba? Sabi ko sa kanya, kung di ka komportable, pwede kitang pansamantala na doon ka sa Caloocan sa kay Makmak. Sabi ko sa kanya, hindi ka komportable. Ako matitiis ko rito. Kaya, siyempre, paano yung estudyante? Hindi ko matitiis ko ditong isakripisyo ang mga anak mo. Hatid sundo kung kinakailangan. Kaya, pagka oras na magtuloy-tuloy pa ito mga ka-journey, habang makakatawid pa siguro yung tricycle namin, baka iiwan ko na yan doon sa may taas na magpaalam na lang ako doon na doon iiwan. Yan sa may lang, dito lang sa may paahon. Doon lang magpaalam na lang ako doon na baka pwedeng doon ko muna pansamantala igarahe o di kaya doon sa may tawid ng kalsada, may pinaparadang jeep doon. Makiusap na lang siguro ako doon na pwedeng iiwan na lang namin yung sidecar. Siguro mamaya bilhan namin ni mama ng padlock para kahit pa paano ma-safety rin. Lagyan ko ng padlock. Kasi kung ganito to ng ganito, wala kami service magagamit kung just in case na talagang kailangan namin pumunta ng bayan. Bahala na kung magtatawid kami dyan ng magpapaa kami dyan. Ito nga, Kaya, nagpaalam sa akin yan, nung nakarang araw pa. Sabi niya pa, bakasyon muna ako sa Caloocan. Biniro ko pa nga sabi ko, hindi ka naman. Iiwan mo ako dito mag-isa, sabi ko. Na alam mo mga ka-journey, nasanay kasi ako rin na lagi kong kato-katuwang si Ate May kahit anong mangyari. Saan magpunta yan, nandun ako. Kung saan ako, nandun din siya. Damayan kami ba sa mga pag umalis siya, gusto ko, nandun din ako. Hindi ko kaya siyang umalis na mag-isa rin. Kasi alam ko kasi ang kondisyon niya eh. Yung pagiging mahihimatayin niya mga ka-journey, yun ang isa sa inaalala ko eh. Kaya nung nagsabi niya punta sa Caloocan, sabi ko, huwag kang umalis na mag-isa. Kung gusto mo, kasama ako. Hindi pwedeng umalis ka mag-isa. Kasi alam ko ang kondisyon niya eh. Yung pagkahimatayin niya, yun ang isa sa inaalala ko sa kanya eh. Tapos nandyan, tangay-tangay si Pau. Sumama lang ang pakiramdam niya eh. Yung sinisikmura. Tapos medyo nakakapansin na parang nahihilo. Kinakabahan ako yan kasi kusang yan, bumabagsak ng kusa. Mga ka-journey, yan ang isa sa inaalala ko sa kanya. Kaya kung saan yan siya, kailangan nandun ako. Talaga hindi pwedeng wala siyang kasama.
Hindi talaga po pwede. Tapos ako naman, kung maalis naman ako, nakikisuyo din ako sa kanya, ma, samahan mo ako. Kaya lagi niyang bukang bibig sa akin eh. Buntot maya talaga ako sa'yo lagi. Sabi ko, di, komportable kasi ako mapagkakasama kita, sabi ko. Hindi rin ako komportable, mga Junior, umalis na mag-isa lang ako. Nasanay ako na lagi kami magkakasama lagi. Nasanay na ako, palibasa na. So tagal na rin ang panahon na wala na akong trabaho sa kumpanya. Parang nasanay ako sa kanya na kung saan ako pupunta, nandun siya. Doon siya, minsan naman siya na nag-o-offer na, hindi, pwedeng umalis ka mag-isa. Kailangan, kasama ako. Ganon din siya. Nung simula nung nagkasakit na ako, mga ka-journey. Kaya yung nagsabi siya, sabi ko, di pwede. Kung pupunta ka doon, kasama ako. E paano ka kung mga bata dito? Sabi ko, kung aalis ka, ako sa alis din ako. Paano mga bata? Lalo si Iya. Kung halimbawa may pasok, paano siste? Hindi makakapasok yung bata, apektado. Sabi ko sa kanya, tiis lang muna tayo dito. Kasi ang naging, niya mga ka-journey, hindi nakabasa nga siya doon sa comment section. May nabasa siya sa comment section po na sabi niya, sabi niya, pa, may nag-comment na ganito, kung ganito daw ang kondisyon ng panahon, dapat wala daw tayo dito. Baga pupunta na lang daw tayo dito pag kayong maganda ang panahon. Baga magiging bahay bakasyonan na lang daw ito. So, sabi ko, okay naman yun. Kaya lang, paano yung mga bata yung nag-aral, ita-transfer mo? Sabi ko sa kanya. Hirap naman nun na, sabi ko sa kanya. Ita-transfer mo yung mga bata. Tapos, paano kung wala na yung bagyo, wala na yung ulan, babalik na maulit tayo dito. So, transfer na naman natin ulit mga bata. Parang ang mangyayari tuloy, parang ganun lang. Kung may bagyo, alis dito. Punta doon sa kabila. Punta sa Caloocan. Para makatakas sa ganitong mga pagwaha. Paano kung wala na namang ulan, babalik ka naman dito. Kawawa ang mga bata. So, sabi ko sa kanya, nandito na tayo, tiisin na natin to. Sabi ko sa kanya, tiisin na natin to. Kung gusto mo talaga na medyo nahirapan ka rito sa ganitong sitwasyon, sabi ko sa kanya, tapusin mo na yung buong isang taon. Kung gusto mo talaga. Si Yasio nga, gusto na mag-transfer doon sa Caloocan eh. Doon na lang daw siya sa kuya niya. Kasi dito, nakakalibre kami sa upa kasi talaga, nakakalibre kami. Kaya sabi ko sa kaya kami, tiisin na natin to, tsagain na natin to. Masasanay din tayo dito, sabi ko sa kanya. Kaya hayaan mo, sabi ko sa kanya, hayaan mo, pagawa ako ng paraan na safe tayo rito talaga. Hindi in case man, magkabaha-baha talaga, sabi ko. Kaya maggagawa ako ng panibagong dyan, ng aming matutulugan talaga maka-journey. For the safe lang talaga. Lalo pat may mga bata. Makagawa kami ng isang mataas kung hanggat maaari ng mga ka-journey. Mapataas na lang namin eh. Ito ba, maggawa na lang kami dito ng yung extension na iangat na lang kung pwede lang. Kumbaga mag-angat na lang o either yung napagplanuhan dati yung doon sa may likod, di ba? Sabi maglagay doon na isang kwarto na para sa amin. Pwede kung yun na lang iangat na diretso, yung mataas na, yung talagang may second floor na mga ka-journey, ganun na lang. Sigurado talaga, o mayroong baha na tingnan natin mataas talaga, o di akyat doon sa dalawang palapag para sigurado. Kung tumaas man yung tubig, andyan lang yan, at least mataas na siya, tapos may imbak ang pagkain. O di walang problema, kung ganun, okay lang yun. Bahala na muna. Mahirap mag-isip ng mag-isip. May stress lang tayo sa ganito. Mahirap mag-isip. Saka na lang, may pera, kung may pera kagad ng timanok, pilhan kagad ng kahoy lang yan dyan. Iangat natin kagad yan, dali lang yan eh. I-rock kahoy lang yan eh.
Pero kahoy plywood lang yan. Kumbaga, paspasang trabaho para ano. Tapos yung sahig, yung ganyan kaagad, yung marine fix kaagad, para ilatag na lang kaagad, di, para may second floor na, kaagad, antimana eh. Pero hindi pa ngayon, kasi malaking pera ang gagastusin mo dyan, mga doon eh, yung 50 million dyan, baka kulangin pa eh. So yun po no, mga journey, hanggang dito na lang muna, antabay na lang ako kung anong magiging sitwasyon dito ngayon. Babayanan ko na lang ito mga ka-journey. Ayan, tulog na sila. Sa ganito sitwasyon, ako din ako makatulog nito mga ka-journey. Maghintay na lang talaga ako rito magdamag. Total naman, alas 2:54 na, alas 3 na. So, hindi na ako makatulog nito. Mag-aabang na ako nito. Bagaman, hindi man siya ganun kalakas, pero hindi natin kasi alam yung sa ibang lugar. Baka mamaya, ataw na pala yung ulan dun. Kaya, hindi na ako matulog. Mag-abang na lang ako dito. So, hanggang dito na lang mga ka-journey update sa araw na ito, no? August 14. So, ayan na naman yung ulan. Nakakaba-kaba. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo mga journey. Sa lahat po ng nanonood, mga bagong nanonood, mga sponsors, mga bagong sponsors, maraming salamat po sa inyo. Thank you sa inyo pong suporta. Ano po? God bless po sa ating lahat. See you next vlog mga journey. Bye-bye.